Behave ng maayos sa loob ng klase. Para sa pangalawa, binibining generosa. Igalang ang guro at mga kaklase. At sa pangatlo, binibining Recondo. Gawin ang tama sa lahat ng oras. Maraming salamat. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating talakayan, sino sa inyo ang nakaalala sa ating paksa noong nakaraang tagpo? Binibining viruses. Sa nakaraang tagpo ko, binibining ang aking tinalakay ay patungkol po sa apat na magpapasalayan. Ito ay ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa at ang pagsusunod. Magaling, binibining viruses. Kaya bigyan natin ng isang magaling club si binibining viruses. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Ngayon naman ay bago tayo tumungo sa ating paksang tatalakayin, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. At ay pero bago hatiin ko muna kayo sa pangdalawahan o pares para sa ating gawain. Ngayon, binibining Ricardo at binibining Corno, kayo ang pares at binibining Virosa at binibining Generosa, kayo lamang dalawa. Ngayon ay magsasagawa tayo ng isang partner introduction. Ang gagawin niyo lamang ay may mga pares na kayo. At ang gagawin niyo ay i-interviewin niyo ang inyong mga pares ang mga sumusunod. Pangalan, paboritong bagay, o di kaya naman ang kanilang pangarap sa buhay. At pagkatapos ng inyong interview ay ipipresenta niyo dito sa harap kayo ang magpapakilala ng inyong pares. At sa huli, ang may pinakamagandang presentasyon ang siyang panalo at may matatanggap na gantimpala. Ngayon ay may katanungan mo ba higit sa ating gagawin? Wala na po. Sige, simulan na natin. Paboritong bagay, ngayon, tapos na ang inyong paghahanda. At gusto kong unang magpresenta sa binibining Generosa, binibining Viruses. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang unang grupo. Siya si binibining Angel Generosa, nakatira sa poblasyon Mabinay. Siya ay gusto niya talaga na magkaroon ng pares, maraming pares ng sandalias. At siya ang pangarap niya ay maging isang mabuting guro. Siya po si binibining Ana Janet Raylotsel. Siya ay nakatira sa Pantaw, Mabinay, Negros Oriental. At ang paborito ng Janet ay ang ang kanyang paboritong bagay ay ang magkasong Janet. At ang pangarap na sa buhay ay maging guro. Yan lang po at maraming salamat. Bigyan natin ng isang very good club na binibining Generosa at binibining Viruses. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Very good, very good, very good. At panghuli ay nais kong batiin sina binibining Ricardo at binibining Corno. Sapagkat sila ang may pinakamaganda presentasyon. At bilang gantimpala, kayo ay makatanggap na 20 puntos. Okay ba yun? Okay po. Okay. Ngayon, paso sa ating aktibidad na ginawa. Ano kaya ang magiging paksa natin sa hapong ito? Binibining Viruses? Para sa akin, ang ating magiging paksa sa araw na ito ay patungkol po sa pagsasalita. Maaari, sino pang may ideya? Tungkol sa komunikasyon. Maaari? Sino ba? Wala na? Tama ang inyong mga sagot, mga binibining, sapagkat ang ating pagsang tatalakayan ngayong hapon ay tungkol sa
sabay-sabay. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay naasahang maipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at kasagaran ng sining na paggamit ng bokabularyo at gustong gramatika upang magigitiyak, malinaw at epektibo ang pagpapahayag. Na ipapakita ng mag-aaral ang kasanayan sa tamang pagbigkas, paggamit ng angkop na turno at
tuluyan ng pangungusap. Maraming salamat. Bigyan natin ng tatlong palakpak si Binibining Koino. Pagbuo ng wastong pangungusap sa pagsasalita, meron din itong mga bahagi. Katulad na ipasa ng sabay-sabay, Pagpapaliwanag ng struktura ng pangungusap, pagbibigay ng halimbawa at pagsasanay, paggagamit na sa aktwal na pagsasalita. ngayon mahalaga ang pagtuturo sa mga mag-aaral sa wasto, istruktura at gramatika ng pangungusap upang mas may pagkawating nila ng mabuti ang kanilang mga nararamdaman o di kaya naman iniisip. Katulad na lamang ng magbibigay ng halimbawa at pagsasanay. Kung ikaw ay nasa palengke, nasa bahay, di ba iba't ibang pagsasalita ang ating ginagamit sa pagkomunikasyon natin sa ating magulang o sa ating kapwa-tao. Kaya napakahalaga na ating mawasto ang pagbuo ng struktura nito sapagkat may ibang tao na hindi nila naiintindihan ang iyong mga nais ipahiwatig sa kanila o in English. Yung iba ay na-misinterpret nila yung sinasabi mo. Yan ang ipinapahiwatig na pagbuo ng wastong pangungusap sa pagsasalita. Ngayon naman ay dadako tayo sa pagtutok sa tamang pagbigkas ng mga salita. Ngayon mahalaga ito sapagkat may mga salita na magkasing tunog pero iba-iba ang kahulugan. Ngayon katulad na lamang na yung tinatawag natin na puno sa Ingles, ito yung tree. At yung puno or whole. Yan, pag hindi natin yan ay pahiwatig o na sasabi ng maayos sa ating halimbawa sa ating mag-aral, hindi nila maintindihan kung ano nga ba ang ibig mong sabihin o nais mong ipahiwatig sa kanya. Ngayon may mga paraan din ito. Makibasa rin sabay-sabay. Pagpapakita ng wastong pagbigkas, pagsasanay sa uulit o drill, pagbasa ng malakas, pag-awit at pagbigas ng tula. Maraming salamat. Nababahagi na rin yan ang pagbigkas ng tula sapagkat nakakatulong din ito upang mas maging epektibo ang pagtuturo o pagbigkas ng mga salita para mas marami pang mga salita na magagamit mo upang mas may pahiwatig mo mabuti o mas ma-presenta mo ang iyong mga nararamdaman o iniisip na nais mong sabihin sa iyong kausap. Ngayon, mahalaga ang pag-uulit-ulit para hindi mo makalimutan kung ano nga ba yung salitang ginamit mo na ginagamit mo sa Klase mo. komunikasyon. Nai-instruct ko. At pagbasa ng malakas. Mahalaga ito upang mas maintindihan na iyong tao na iyong binibigyan na halaga o di kayo importansya na may nais kang sabihin sa kanya o napaka-importante. Yan ang ibig sabihin na nakatutok sa tamang pagbigkas na salita. Ngayon naman ay dadako tayo sa nariyan ang mga larawan sa pagbuo ng salita. Kita
may katanungan pa ba hinggil sa ating tinalakay? Wala na po. Sigurado kayo wala na kayong katanungan? Wala na po. Kung wala na kayong katanungan, ay aking susuriin kung may natutuhan pa talaga kayo sa ating talakayan sa pamamagitan ng isang pangkata, gawain. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay gagawa ng isang tula hinggil sa kahalagahan ng pagsasalita at narito ang panuto. Basahin ng sabay-sabay. Gumawa ng malikhaing presentasyon sa pamamagitan ng paggawa ng tula tungkol sa kahalagahan ng pagtuturo ng pagsasalita. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng isang short na paper kung saan isusulat ninyo ang inyong mga tula. 5 minuto para sa pagkata at 3 minuto naman para sa presentasyon. At narito ang inyong mga pamantayan. Nilalaman 20 puntos, pagkamalikhain 10 puntos, wastong gamit ng wika 10 puntos, ayos at istruktura 10 puntos, bigkas at ilig 15 puntos, kumpiyansa at aksyon 10 puntos, damdamin 15 puntos, pagpapalaga sa oras 10 puntos na may kabuuang 100 puntos. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng papel upang sulatan ninyo sa inyong tulang nawa. At pagkatapos ay pipili lang ako ng isa, mag-aaral na siyang magpipresenta dito sa harap. At ang inyong may katanungan pa ba hinggil sa ating gagawin? Wala na po. Kung wala na, ang 5 minuto ay magsisimula na. Ang inyong 5 minuto ay tapos na. Ngayon tukhayan naman natin ang presentasyon ng unang pangkat. Maraming salamat, unang pangkat. Bigyan natin ng very good clap ang unang pangkat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon ay tukhayan natin ang pangalawang pangkat. Maraming salamat, pangalawang pangkat. Ngayon bigyan natin ng A-clap ang pangalawang pangkat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngayon para sa markang inyong nakuha, ang unang pangkat ay nakuha ng 78 puntos at ang pangalawang pangkat naman ay 100 puntos. Sa kabuuan ka sa inyong presentasyon ay mayroong kahindahan at kalakasan. Ngunit ay presenta niyo pa rito ng masinip sa ilang oras na aking inilaan. Kaya naman palakpakan ang inyong sarili para sa isang magandang na pagkara gawain. Ngayon may katanungan pa ba hinggil sa ating talakay? Wala na po. Kung wala na, ako naman ang magtatanong. Ngayon may 2 kahon akong hawak dito. Isang kahon ay katanungan at ang isang kahon naman ay gantimpala. At kung sino ang makakasagot ng tama ay may gantimpala matatanggap. Ngayon maaari ko makanyayahan si Binibining Ricondo upang bumulot ng katanungan. Ito ay isa sa mahalagang kasanayan na kailangang matutunan ng mga mag-aaral. Ito ay ang pagsasalita. Magaling! Bigyan natin ng very good clap si Binibining Ricondo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Para sa pangalawang tanong, ay maaari ko mangyayang si Binibining Virosa na pumunta dito sa harap. Magbigay